Prinsip 6, ibigay mo ang sulat ng dugo tungkol sa paghihimagsik ni Prinsip ng Corona. Ang bahay ni Prinsip 6 ay magiging bahay patayan mo. Kuya Tatlo, wala talagang ibinigay sa akin ng taong yon. Nagtakbo lang siya nang walang direksyon papasok sa aking bakuran. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko yan? Narinig ko, Prinsip 6 ay kasabwat ni Prinsip ng Corona sa paghihimagsik at balak pa nilang lasunin ang mahal na hari. Prinsip 6 ay kasabwat ni Prinsip ng Corona. Mga traidor, bagong salta lang ako sa mundong ito. Pero hindi ako magpapaloko sa inyo. Kumpleto ang ebidensya. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin ang rebelde at traitor na ito. Opo. Teka muna. Hulihin ang puwit. Ako pa rin ang Prinsipe 6 ng kasalukuyang dinastya. Huwag niyo siyang saktan. Haharap ako sa hari para humingi ng tawad. Prinsip 6, totoo bang sinipa mo ang iyong kuya Tatlo? Ako ang sumipa. Mahal na hari, inatake ni Prinsip 6 ang kanyang nakatatandang kapatid. Pakiusap, ibaba ang ranggo ni Prinsip 6 bilang babala sa lahat. Pakiusap, ibaba ang ranggo ni Prinsip 6 bilang babala sa lahat. Lahat ng mga opisyal sa korte ay gustong gawin akong sakripisyo. Mabuti. Kung wala akong pwesto sa palasyong ito, pupunta na lang ako sa hangganan. Kapag nasa akin ang kapangyarihan ng militar, ang mga batas ng dakilang kiyan, ay ako ang magdidikta. Prinsip 6, bakit ka tahimik? Magpaliwanag ka. Ayaw kong magpaliwanag, Ama. Ikaw, mahal na hari, dahil umamin na si Prinsip 6, pakiusap, pausahan siya kaagad. Kakaraan lang ang kaso ng paghihimagsik ni Prinsip ng Corona. At ito matandang Kanselor Chu ay nangahas na dalhin ang mga opisyal. Papilitin akong patayin ang sarili kong anak. Prinsip 6, ikaw, kung kunting tapang lang ang ipakita mo, kung magsalita ka lang, may ibsan ko ang sitwasyon at may liligtas kita. Talaga bang maghihintay ka na lang ng kamatayan ng walang kibo? Punong-puno ng kasalanan ang anak. Pakamatay na lamang, Ama. Ano ang sinabi mo? Seryoso ka bang hinihiling mong patayin kita? Pakiusap, pahintulutan niyo ang anak na pumunta sa hangganan. Nais kong hawakan ang tabak at mamatay ng marangal sa labanan. Hindi maaari. Kung mamatay ang prinsip sa digmaan, tatawanan tayo ng Hunyo. Sasabihing walang lalaki ang dakilang kiyan. Kahit ang mga karaniwang mamamayan ay handang mamatay para sa dakilang kiyan. Bakit hindi namin magawa, kaming mga prinsipe? Wala pang prinsipe ang namatay sa digmaan mula nang maitatag ang kaharian. Kung kailangan ng una, hayaan ang Yunzheng ang magsimula. Mabuti. Napakagiting na prinsip. Kung talagang gusto mong magpakabayani, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipahayag ang utos. Italaga si Prinsip 6 na Yunzheng bilang Henel Tigas Puso. Naging matagumpay. Dagdag pa, puno ng katapatan ang pamilya Shen. Ako'y nagpasya. Ibigay ang anak na babae ni Shen Nansheng na si Shen Luoyang. Pangunahing rina ni Prinsip 6. Pagkatapos ng kasal, lalabas sa labanan. Ngayon, iginagawad ko si Shen Luoyang bilang pangunahing rina ni Prinsip 6. Itakda ang araw ng kasal. Tanggapin ang utos at magpasalamat. Pakiusap, yunukong mo, sabihin sa mahal na hari. Paumanhin, ngunit hindi ko matatanggap ang utos na ito. Ang kapal ng mukha mo. Tututol ka ba sa utos ng hari? Tututol ako. Lahat ng lalaki sa aming pamilyang Shen namatay para sa bansa. Ngayon, pipilitin akong pakasalan ang prinsipe. Mas gugustuhin kong maghintay sa bahay at inumin ang lason na ipadadala ng hari, kaysa pakasalan ang isang walang kwentang tao. Ang kapal ng mukha. Akala mo ba pag ikaw lang ang pinatay? Tapos na? Ayon sa batas, ang tututol sa hari, papatayin ang buong angkan. Hinahamon mo ako. Ang bawat lalaki ng pamilya Shen ay namatay para sa bayan. Ganito ba ang pagtrato ng mahal na hari sa mga naulilan ng pamilya Shen? Dahil nga buong pamilya Shen ay tapat na mandirigma, binibigyan ka ng malaking karangalan. Huwag mong sayangin. Ang mga sanggol pa lamang sa likod bahay ng pamilya Shen ay sasamahan na ang matandang Henel sa kabilang buhay. Tia, natatakot ako. Luoyan, lumuhod at tanggapin ang utos ng hari. Gusto mo bang tuluyang mawalan ng lahi ang pamilya Shen? Ang iyong lingkod na babae ay tumatanggap at nagpapasalamat sa utos.
Kung hindi lang dahil sa katapatan ng buong pamilya Shen. Sana nga ay tumutol ka sa utos ng hari. Para makiusap ako sa aking ama. Na isama kita sa hilagang hangganan para mamatay. Magkakasama tayo sa daan patungong impyerno. Pupunta ka sa hilagang hangganan para makakamatay? Itinalaga na akong general. Pagkatapos ng kasal, tutungo ako sa hilagang hangganan. Para pasiglahin ang hukbo sa pamamagitan ng aking kamatayan. Desisyon ito ng aking ama. Kung pipilitin niyong pumunta sa palasyo kapag nagkaproblema, huwag niyong sisihin ang sarili ninyo dahil hindi ko kayo binalaan. Kamahalan, kahabagan. Pinilit lamang ako ni Prinsip Tatlo. Sampalin. Sino man ang huminto kahit isang saglit, puputulin ko ang mga daliri niya. Hindi ba't lahat sa palasyo ay nagsasabing siya ay duwag? Ito ay isang buhay na hari ng impyerno. Maraming gustong pumatay sa akin dito. Tatanungin kita ng isang beses. Ang tabak mo sa baywang para bang may sinusundan kang iba? O para sa akin ka naglilingkod? Ang iyong tauhan, si Gaohe, mula ngayon. Ang buhay ko at ang tabak na ito ay para lamang sa kamahalan. Prinsip 6. Saan man ituro ng tabak, handang mamatay ang iyong tauhan. Bantayan mo sila. Sino man ang mahina ang tunog ng sampal. Puputulin ko ang kamay niya. Ang iyong tauhan ay susunod. Prinsip 6, utos ng hari. Darating ang delegasyon ng Hunyo ngayong gabi. Iniutos sa lahat ng prinsip na pumunta sa palasyo ng walang hanggang buhay alas 7 ng gabi. Kamahalan. Ang halamanan ng buwang mabuhay ngayong gabi ay isang lungga ng dragon at yungib ng tigre. Ang mga ministro at delegasyon ay may masamang balak. Naghihintay lamang na kayo'y mahulog sa bitag. Ako'y nangangahas. Magmakaawa ako. Huwag ninyong puntahan iyon. Magpanggap na may sakit. Nababahala ang inyong kamahalan sa malaking gastos at walang mapagkukunan. At ngayon, ang mga tupa ng Hunyo ay kusang naghahandog ng kanilang sarili. Ngayong gabi, sila ang dapat manalangin na makalabas ng buhay. Anak na 6, narinig kong nagbukas ka ng isang mahjong house ni hindi ka makapag-upa ng isang alila? Bakit? Ngayon ay pumunta ka sa piging ng ama upang makikain ng libre? Tama si Kuya Tatlo. Malapit na ang aking kasal at talagang wala akong pera. Baka naman pwede akong makahiram ng kaunting salapi sa iyo, Kuya. Ikaw, hihiram ng pera sa akin? Kuya Tatlo, sinabi mo na gusto mong personal akong patayin. Ayaw kayo makautang ng kaunting patayin sa akin, Kuya. Baka nagdaramdam ka pa rin sa akin dahil sa sinipa ko ang iyong lugar. Anong lugar? Heto ang pera, tumahimik ka. Maraming salamat sa suportang pamilitar, Kuya Tatlo. Ang bait-bait mo talaga. Wala ka bang hiya? Nakakahiya ka. Magkano ang halaga ng mukha? Ang tseke na ito ay sapat na para sa akin. Upang may tatag ang unang pangkat ng aking pribadong hukbo. Ang delegasyon ng Hunyo ay humahara. Mga bastos na barbaro, bakit hindi kayo lumuhod sa harap ng mahal na hari? Lumuhod? Ang mga mandirigma ng Hunyo ay lumuluhod lamang sa mga malalakas. Sa labanan sa hilagang hangganan 5 taon na ang nakalipas. Ang dakilang Kian ay parang asong humihingi ng tawad at nagbigay ng lupa. Narito kami upang kuhanin ang aming pagkain para mabuhay mula sa inyo. Kay laking kapal ng mukha, ang mga butil ng dakilang Kian. Mas gugustuhing sunugin kaysa pakainin ang mga aso. Mahal na hari, pahintulot. Nadagpin ang walang modo at mapanghamong ito. Ipinapakiusap ko sa mahal na hari na parusahan ng mahigpit ang mga barbaro. Ano? Ang dakilang Kian, mayabang na kaharian, baka walang alam kundi mang-api. Kung mayroon kayong tunay na tapang, hapin ninyo ang matanda ng diretso at durugin ang aking pagmamataas. Pilitin ang matanda na magluhod. Wala kayong lakas ng loob? Maghanda na kayo ng mga supply at bigas ng maaga. Maunlad ang kultura ng dakilang Kian. Ang bagay na ito, tinatawag na JD-LNG ngayong araw, kung mayroon sa dakilang Kian, na makakapag-ayos ng 6 nitong kulay sa loob ng kalahating oras. Gagawin na matanda ang paggalang ng isang alipin. Kung hindi ninyo ito malulutas, ang emperador ng dakilang Kian ay hindi kaapat-dapat tumanggap ng pagluhod mula sa aming Hunyo. Mahal na hari, ang mga ganitong kakaibang palaisipan ay kinamumuhian ng aming mga pantas na laging itinuturing na walang halaga. Ngunit handang ipagsapalaran ni Prinsipe 6 ang kanyang buhay. Iyak na siya'y may di pangkaraniwang tapang. Bakit hindi? Prinsip 6 ang bahalang maglutas ng Jade LNG. Tama ang sinabi ng Duke. Anak 6, hindi ba't napakayabang mo kanina? Gusto mo bang magkamit ng tagumpay sa hilagang hangganan? Ito na ang oras para maglingkod ka sa bansa. Tumahimik. Hindi ba ninyo alam ang tunay na kakayahan ni Anak 6? Gusto ba ninyong maging katatawanan ang dakilang Kian? Ang paglutas ng ganitong laruan ng bata, hindi kailangan ng kalahating oras.
Kalahating tasa ng tsaa. Sapat na. Nababaliw ka ba? Ginagatasan ka nila. Ikaw? Paano kung hindi mo malutas? Kung hindi ko ito malulutas, ang ulo ko ay inyo nang kunin. Ngunit kung malulutas ko ito, hindi lang kayo dapat humingi ng tawad. Kundi ibalik din niyo ang bawat isang pulgada ng lupa. Ay nagawin niyo sa amin 5 taon na ang nakalipas. Handa ka bang tumaya? Kung ang prinsip ng dakilang kiyan ay puro salita lang, maari ko nang kunin ang ulo mo ngayon din. Ibigay mo rito. Kamahalan, Prinsip 6. Ito ay pusta sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi ito dapat tratuhin na paanglaro. Bakit ka nakatakip ng mata? Lahat ng mukha ay magkakulay, punong pari. Sana hindi bulag ang iyong mga mata. Ikaw, Ibalik ang lahat ng lupa na nawala sa dakilang kiyan. Ngayon, lumuhod. Sa harap ng mahal na hari ng dakilang kiyan. pagpalain ng langit ang dakilang kiyan. Mabuhay si Prinsip 6. Mabuhay si Prinsip 6. Ang galing ng iyong pamamaraan, kamahalan. Ngunit ang pagbabalik ng mga lupa ay isang malaking bagay. May isa pa kaming pusta, kung handang tanggapin ng dakilang kiyan. Hindi lang namin ibabalik ang mga lupa, ang hunyo. Ay magdadagdag pa ng 10,000 dekalidad na kabayong pandigma. Totoo ba ang sinabi ng punong pari? Paano ang pustahan? Kailangan ng hunyo ng 30 araw na pagkain mula sa kiyan. Araw 1, 1 sako. Araw 2, 2 sako. Araw 3, 4 sako. Ganito ang pagdodouble araw-araw hanggang sa ika-30 araw. Pipirmahan ni Kian ang kasunduan para sa pagkain. Ang mga kabayo at lupa ay agad naming iaalay. Ama, mahal na hari, 30 araw lang naman na pagdodouble. Sa unang mga araw, di abot sa 100 sako. Kahit sa ika-30 araw, 100,000 sako lang ang pinakamataas. Kapalit ng 10,000 kabayo at milyon-milyong lupang nawala. Malaking tubo para sa dakilang kiyan. Hinihiling ko po na pirmahan ang kasunduan. Kuya Tatlo, gusto mo bang ubusin ang kaba ng bayan ng dakilang kiyan? At isama ang buong korte sa kamatayan? Lao Liu. Huwag kang magpapansin. Tangang tao. Dilat ang mga mata mong aso at tingnan mo. Sa ika-30 araw, kailangan ng 1 bilyong sako ng bigas. Hindi pa kasama rito ang kabuuan ng mga naunang araw. Kahit durugin ang buto ng bawat mamamayan at pakuluan para sa langis. Hindi pa rin sasapat ang bigas para sa 30 araw. 1 bilyon, planong pabagsakin ang bansa. Anong uri ng halimaw ka ba talaga? Naloko ang buong korte. Hindi siya isang walang kwentang prinsipe. Kamahalan, nakatago ang buong delegasyon ng hunyo sa loob, ayaw lumabas. Nandito na ang mga kabayo. Yamang si Banbu ay handang makipagsugal ng buhay sa akin. Pondo ng iyong kamahalan para sa hukbo. Walang iwanan, dalhin lahat. Opo. Dumating na rin ba ang matandang lalaki? Lao Liu. Nakapalagay loob kang agawin ang mga kabayo ng hunyo gamit ang hukbo? Maling hinala po, ama. Ang mga kabayong ito ay panalo ng iyong anak. Tumaya ka kay Banbu. At nanalo ka ng kanilang mga kabayo? Tama po. Mga bantay, kumpiskahin ang mga kabayo. Ipadala sa hukbong Shenwu.
Mahal na ama, mga kabayong iyon ay panalo ko. Gusto mo ba ng napakaraming kabayo para maghimagsi? Hindi po ako maglalakas loob. Bibigyan kita ng 20. Umuwi ka na sa iyong bahay. Sige po. Mahal na ama. Parang may kakaiba, pa ang binibitin niya ako. Kamahalan, Prinsip Tatlo, pilit na pumasok sa himpilan ng mga sugo ng Hunyo, at kinulong ng mga bantay ng palasyo. Malamang patay na siya ngayon. Mabuti naman, tara, puntahan natin ang bahay ni Prinsip Anim. Tanghaling tapat, tinatanggal ang pulang parol, magpapalis sila ng puting parol para sa libing, mukhang patay nga. Kuya Anim, ang sakit-sakit ng pagkamatay mo. Mahal na ama, patawarin po, nanghihinayang ako sa pagkamatay ni Kuya Anim. Ingatan po ninyo ang inyong katawan. Kuya Tatlo. Maagang dumating para sa aking libing. Ano? Kuya Anim, buhay ka pa? Walang hiya. Gustong-gusto mo bang mamatay si Kuya Anim? Pumunta ka sa templo ng mga ninuno at lumuhod. Kapag tumayo ka bago mag-umaga, babaliin ko ang mga hita mo. Sundin ko po ang utos. Aalis na po ako agad. Prinsip Anim, masyado kang nagpapakita ngayon. Hangal lang ang Kuya Tatlo mo. Pero marami ang matatalino sa korte. Nauunawaan ko, ama. Gusto ko lang pumunta sa hilagang hangganan sa lalong madaling panahon. Binibigyan kita ng pribilehiyo. Mag-recruit ng 500 pribadong gwardiya. Hindi ko po magagawa yon. Kung mag-recruit ako ng pribadong hukbo, sasabihin ng mga opisyal na naghahanda ako ng paghihimagsi. Gagamit lang ng 500 katao para maghimagsi. Kung magagawa mo yon, ibibigay ko sa iyo ang trono. Kung magdagdag ka pa ng isa, wala nang pag-ibig sa atin. Matanda. Gusto mo gamitin ang 500 kataong ito para ikulong ako sa palasyo. Bilang isang prinsipe na walang silbi. Pero nagkakamali ka. Ang maliit na 500 kataong ito ang magiging unang mabangis na hukbo. Para sakupin ang hilagang hangganan at lupigin ang buong daigdig. Kamahalan, siya ang komandante ng hukbong duwan. Ang pinakamalakas na hukbo ng Talinagyan. 5 taon na ang nakalipas. Dugyuan. Sa iyong mga tagumpay sa digmaan, dapat ay nasa karangyaan ka ngayon. Bakit ka nagpapanday dito? Ang aking pensyon ay ninakaw ng mga makapangyarihan sa korte. Ibinigay ko ang aking mga gantimpala sa mga pamilya ng mga kasamang namatay sa digmaan. Ngayon, ako ay isang sirang tao na hindi makakain ng maayos. Ako si Prinsipe Anim na si Yunzeng. Kailangan ko ng komandante para sanayin ang aking hukbo. Sumama ka sa akin. Salamat sa iyong pagpapahalaga, kamahalan. Pero ang madugong labanan 5 taon na ang nakalilipas ay kinain ang aking tapang. Isang karaniwang mamamayan na lamang ako, at hindi na ako makakapasok sa labanan. Pupunta na ako sa hilagang hangganan upang labanan ang mga barbaro ng Hunyo. Sa hangganan, Ang dakilang kian, hindi natatakot mamatay. Tapat na buto, maililibing kahit saan. Bakit kailangan pang balutin sa balat ng kabayo para umuwi? ang mga tapat na buto ay may lilibing sa anmang bundok. Maganda, ang hamak na dugiyuan, handang yalay ang buhay para sa inyong kamahalan. Kahit madurog ang katawan, isasama ko ang mga barbaro ng Hunyo. Sa kamatayan, Prinsip Anim, utos ng hari, 500 sundalo mula sa inyong bahay, ay lahat gagamitan ng pinakamahusay na kalasag na kaliskis. Kahit ang mga tanod palasyo ay walang ganoong pribilehiyo. Ibalik niyo lahat yan. Ayoko ng kalasag na kaliskis. Palitan ng pinakamagaanang baluting katad. Mahinang depensa ang katad. Sa pagsalakay ng mababagsik na kabalyero ng Hunyo, ang mga sundalong nakabaluting katad ay parang papel na lamang. Parang paghahanap ng kamatayan iyan. Makakahabol ba ang sundalong may 30 libra ng kalasag sa kabayo ng Hunyo? Pupunta tayo sa kapatagan ng yelo sa hilagang hangganan. Ang depensa ay tiyak na kamatayan. Hindi ko kailangan ang 500 mabibigat na lata. Kailangan ko ang isang hukbong kasing bilis ng hangin. Isang multong lumulusob ng malayo. Itatapon ng mabibigat na depensa. At ilaan ang lahat sa bilis. Itapon ang mabibigat na baluti, limitahan ang paggalaw. Ang ganitong mapanganib at di pangkaraniwang taktika. Talaga bang nagmula sa prinsip sa palasyo na sinasabing? Walang kwenta. Siya ay isang henyong pangmilitar. Malalim ang pag-isip ng inyong kamahalan, lubos akong humahanga. Sa iyo ipagkakatiwala ang pagpapalago ng hukbo. Tandaan, kasama kayo at ang iyong mga dating kasamahan.
477 lamang ang kukunin para maging 500. Susundin ko ang utos. Sa loob ng 3 araw, ang multo ay magiging hukbo. Anong klaseng prinsip anim yan? Walang kwenta. Kung hindi lang nagsalita, yung duwag na yon. Hindi naman ako mapapalayas ng lolo ko sa bahay. Ang kapal ng mukha mo. Hinahamon mo ba ang prinsip anim? Patayin mo na ako kung gusto mo. Wala na akong bahay na uyan eh. Isang buhay na walang halaga to. At saka, yang magic kubi mo, kinopya mo lang yan sa kanselor ng Hunyo. Kopya. Impossible, paano? Anong magic cube? Sa utak ko, punong-puno ng mga bagong imbensyon. Na kayang ubusin ang yaman ng mga mayayaman sa palasyo. Gusto mo bang maging pinakamayaman sa buong kaharian? Para mapahiya mo ng todo ang lolo mong mapangmata. Salamat sa pagtukoy sa aking kakayahan. Mula ngayon, kayo na ang tunay kong kuya. Magtutulungan tayo. At ubusin natin ang ginto ng dakilang Kian. Ang galing ninyo talaga, kamahalan. Yung mahjong at sabon na ginawa ninyo ni Jiangsu. Sa loob lang ng ilang araw, kumita na ng 50,000 tael ng pila. Si Zangsu ang may gawa niyan, lahat yon. Kaya ba't gabi na'y dumalaw ang ate? Para lang magbigay ng libro ng talaan. Huwag na kayong makunwari, kamahalan. Gusto ninyo ng baluti, hindi kaliskis. Para sa mahabang paglalakbay at biglaang paglusob. Sinadya ninyong galitin ang prinsip, 3 para malito ang mga kalaban. Sumuway kayo sa utos ng hari para makuha ang kapangyarihan sa hukbo. Hindi kayo walang kwenta. Kayo ay isang baliw na nagtiis ng 20 taon. Para pangaraping sakupin ang buong kaharian. Eight. Ang mga babaeng masyadong matalino, madalas, hindi nagtatagal ang buhay. Ang pamilya Shen, nakatali na sa iyong barko ng digmaan. Kapag natalo ka, buong angkan ng Shen ay papatayin. Ako ang sandata mo. Mangako ka lang, protektahan mo ang pamilya Shen. Mas matalino ka kaysa sa babaeng iyon na parang tigre. Kasunduan. Mula ngayon, ang panlabas na gawain ay akin, ang panloob na gawain ay iyo. Lahat ay nasa desisyon ng iyong kamahalan. Sapat na ang pondo para sa hukbo, gumagalaw na ang mga sundalo. Ang susunod, kailangan nating pilitin ang ama, ang hari, na lubusang magpahintulot. Gamitin ang langis ng repolyo para sa pagpapatigas. Bilisan. Ito, ang bakal na ito ay nagkaroon ng mga guhit. Ito ang tinatawag na Damascus steel na may guhit. Dahil dito, ang mga baluktot na espada ng Hunyo ay magiging basura na lamang. Malapit na ang malaking kasal. Araw-araw dito ka lang naglalaro ng puti. Gumagawa ng sandata para sa labanan. Anong alam mo? Sandatang makapangyarihan. Sa maliit mong katawan. Kahit may sandata, hindi mo madadala. Ikaw ay isang unan na pampaganda lang, maganda sa paningin pero walang silbi. Kung unan lang ba ako, malalaman mo na agad. Gauhe, bunutin mo ang iyong pinakamahusay na espadang bakal. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo at saksakin mo ang dulo ng sibat na ito. Kamahalan, ang espadang ito ay mabuti at gawa ng kagawa ng paggawa. Paano kung masira? Ang dulo ng sibat ninyo? Saksakin. Kung masira, responsibilidad ko. Ito paano ito nangyari? Parang pinutol ang mantika. Ang dulo ng sibat na ito napakaganda. At napakatigas pala. Nakita mo ba? Ang sibat ko. Hindi. Gusto kong gamitin mo ang Damascus steel na ito. At pandayan mo ako ng sibat na may bigat na 40 kaban. Pagsamo ka sa akin. Hingi po ako ng basbas ng sibat, kamahalan. Sabihin mo na, bakit ka nandito? Bukas ay araw ng pagunita sa aking ama at 2 niya. Aalis ako ng lungsod para magdasal sa bundok na dyan. Ikaw, manatili ka sa bahay. Sasama ako sa'yo. Hindi pa tayo kasal, hindi mo kailangang sumama. Si General Shen at ang kanyang pamilya ay buong pusong naglingkod. Kung pakakasalan kita, ako si Yun Zhen, ay magiging bahagi na ng pamilya Shen.
Bukas, tiyak na sasama ako para mag-alay ng insenso. CJ, Bukas sa bundok Dajan, darating si Prinsip Anim. Patayin ng walang awa. sandali, kamahalan. Hindi pa kayo kasal ni Luoyan. Kayo ay napakamahalagang katauhan. Hindi dapat kayo magsawa ng mataas na balang. Biyanan, mga kuya. Ako si Yunzen. Sa mga darating na araw, ako ay tutungo sa hilagang hangganan. Pupugutan ko ang mga taksil alay sa angkan Shen. Hayop na tangang to. Gusto mong malaman ng lahat na pupunta kang magpakamatay. Ingat, kamahalan. May mga mamamatay tao. Kamay lang ang ginamit para hulihin ang palaso. Sus Mariosep, ang lakas pala ng dalagitan na to. Buti na lang prinsipe ako, may proteksyon. Kung hindi, ginawa na akong giniling. Habulin. Huwag niyo papatahimikin ang mamamatay tao. Ina, hindi namin nahuli. Mamamatay sarili ang mga salarin. Nang mabigo ang unang pag-atake, tumakas sila papasok sa kabundukan. Pero, tingnan niyo ito. Ito ay karaniwang palaso ng hukbo ng dakilang Kian. Biglaan lang ang pagbisita ng kamahalan, pero nakapaghanda na ang mga salarin. Sa loob ng bahay ng kamahalan, may taksil. Kung hindi ito paghihiganti ng matandang asong si Banbu, ay ang mga mabubuting kapatid kong lalaki nagmamadali ng patayin ako. Susugurin ko na po ang taksil. Sugurin mo, ibigay ang palaso sa ama ko, umiyak ng malakas. Sabihin mong inatake ako, nasa binit ng kamatayan. Hayaan mong malaman ng buong palasyo na may gustong pumatay sa isang prinsipe. Gagamitin ko ang galit ng aking ama para guluhin ng todo ang palasyo. At para linisin ang mga taksil dito sa bahay. Punyeta, dahil sa'yo, 3 araw akong nakaluhod dito. Pagkalabas ko, babalatan kita ng buhay. Kamahalan, inatake si Prinsip Anim sa labas ng lungsod. Muntik na siyang mamatay. Nagalit na galit ang mahal na hari sa kanyang silid. Pinabayaan ang trono, tinawag ka. Nasugatan si Prinsip Anim, wala na. Akala ng hari, ako ang nag-utos. Prinsip Anim, ikaw na walang kwenta. Kanino ka ba nakagalit? Bakit ako naman ang ginagawang panakip-butas? Sabihin, ikaw ba ang pumatay kay Prinsip Anim? Inosente ako. Nagpapakadapa sa templo ng mga ninuno hanggang mabulok tuhod. Paano ako mag-utos na mandirigma sa labas? Maliban sa iyo, sino pa ang may gana sa kamatayan ni Prinsip Anim? Patawarin mo, hari. Nangangahas ang inyong alipin na maghinala dahil binigyan ni Prinsip Anim na matinding kahihiyan ang kanselor ng Hulyo. Baka paghihiganti ng taksil na si Banbu bago umalis. Ginamit ang palaso ng kaharian para hasain ang alitan. Kahit hindi ikaw, hindi ka makakaligtas sa pananagutan sa harap ko. Umuwi ka at magkulong sa iyong bahay. Mag-isip-isip ka. Kung mawalan man ng kahit isang buhok si Prinsipe Anim, ikaw ang pananagutan ko. Salamat, Ama. Uwi na po ang inyong anak. Matandang asong si Banbu. Kung papatayin mo si Prinsip Anim, patayin mo na. Pero ginawa mo akong panakip-butas? Hindi titigil hanggang makaganti. Nang mag-aksaya ng oras si Gauhe sa palasyo, tiyak na napuno ng galit ang ama haring-hari. Gusto bang gamitin ng inyong kamahalan ang apoy ng hari para sunugin ang mga namuligaw sa loob ng ating sariling bahay? Matalino. Sabihin sa lahat na bigla ako sa pagtatangkang patayin. Parang lahat ay mamamatay tao. Alipin na hindi malinaw pinagmulan. At may hinalang mga espiya ng ibang mga prinsipe. Ay itataboy sa pamamagitan ng mga pamalo. Pagkatapos ng araw na ito, gagawin kong parang bakal na bariles ang bahay ni Prinsipe Anim. Kahit langaw, hindi makakapasok. Opo, gagawin ko po ito kaagad. May mahal na hari ang galit na nagbabantay sa harapan. Wala nang mga has na magdulot ng kamalasan sa kamahalan ngayon. Ginoong Zhang, nandito na po kayo. May pagtitipon ng tula sa halamanan ng mga dilag ngayong gabi. Abala ang mga dilag sa pag-aasikaso sa mga dalubhasang manunula. Wala talagang bakante. Tigilan mo ang kalokohan. Pa sa akin at kay Ginoong Liu. Maghanda ng pinakamagandang upuan sa pangalawang palapag. Pumili ng 10 dilag para mag-ala. Mga dalubhasang manunula? Mayaman ba ang mga dalubhasang manunula kaysa sa akin? Sige po, mga ginoo sa itaas. Mga dilag, maghandog ng inyong serbisyo. Hindi ba siya yung inabandona ng kanselor Zhang? Ang walang kwentang si Zhang Chu? At yung kasama niya, taga saan ba yang galing probinsya? Ay sino na lang talaga ang nakakalakas loob na pumunta sa halamanan ng mga dilag para magpanggap na marunong? Nga, amoy pera lang. Nakakasira ng puri. Putang ina, nang insulto ka sa akin? Anong nagmamadali? Tumahol lang ang asong ulol. Kakagatin mo rin ba? Narinig ko na ang tema ngayong gabi. Ay tungkol sa digmaan sa hangganan. Dahil kayong mga pulubing intelektual ay nagmamagaling, gumawa kayo ng tula para pampasarap ng alak ko. Ang yabang mo. Kung gusto mong mamatay, galing probinsya. Ipapakita ko sa iyo.
kung ano ang tunay na talino. Hinahagupit ng bakal ang kabayo, hindi pa natatapos ang laban. Nag-aalay ng buhay ang mandirigma para sa bansa. Isang tabak, yayamigin ang 19 na lalawigan. Napakagiting ng tulang ito ni Ginoong Meng. Walang duda, ikaw ang magiging kampiyon ngayong gabi. Ang galing-galing mo, Ginoong Meng. Ako'y humahanga. Ikaw na puno ng amoy ng tanso, Ginoong Liu, sa itaas. Ikaw naman, kung hindi ka makakagawa, umalis ka na lang dito sa halamanan ng mga dilag. Yan ang tawag mong makapangyarihang tula. Kalokohan. Wala yan kundi pag-ungol ng walang sakit. Ang lata ng tubig, tahimik. Ikaw, walang kwenta. Hinahamak mo ako, maglakas loob ka, gumawa ka ng isa. Kung hindi mo magawa, babaliin ko ang mga asong binti mo ngayong gabi. Makinig. Ang alak sa kopa. Sa tugtog, lalakad. Huwag tawanan ang lasing. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ilan ang nakakabalik mula sa digmaan. Huwag ninyong pagtawanan ang lasing na humihimlay sa larangan. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ilan ang nakakabalik mula sa digmaan. Kay gandang pagpapakawala, kay lupit na paghihinagpis. Ikaw ay isang bulag na pusa na nakasagip ng patay na daga. Hindi ako naniniwalang makakagawa ka pa ng pangalawa. Bulag na pusa at patay na daga. Makinig ka ulit. Asul na lawa, mahaba ng ulap, madilim na bundok. Ang malayong lungsod sa hilagang hangganan. Baluti na butas sa daan-daang laban. Di kami babalik hanggat di natalo ang kaaway. Yan ang tunay na obra maestra ng hangganan. Ang tula ni Ginoong Meng sa harap nito, paangguhit-guhit lang ng bata. Anong silbi ng pagtula? Dito ka lang, nagsusulat. Si Prinsip Anim, pupunta sa hilagang hangganan para patayin ang kaaway. Lahat alam, yan ay palabas lamang ng mahal na hari para aliwin ang mga tao. Si Prinsip Anim, di maglakas loob sa tunay na labanan. Yan ang hinihintay kong salita mula sa inyo. Ngayong gabi, gagamitin ko ang inyong mga bibig upang ibagsak ang langit ng palasyong ito. Kalakaran mo. Sinong nagsabing di handang mamatay ang prinsipe? Si Prinsipe Anim ng dakilang tiyan. Mas gugustuhin pang ibuhos ang dugo sa larangan ng digmaan, kaysa mabuhay ng duwag at nagtatago. Ang hari ang bantay ng kaharian, handang mamatay para sa bayan. Mamamatay lahat, may mabigat na parang bundok, may magaan na parang balahibo. Prinsipe Anim, handang humalili sa ama at magpakamatay sa hilagang hangganan. Kayo, mga eskolar na puro pag-ibig at panitikan lang ang alam. Anong karapatan niyong mangutya sa isang prinseseng handang mamatay? Hari ang bantay ng pinto. Tama si Ginoong Liu. Sayang ang pag-aal. Bukas, magsasundalo na ako. Maglilingkod ako sa hilagang hangganan. Imbestigahan. Ito, ipinamigay niya ang lahat ng papuri sa akin at kay Anim. Ngunit, iniwan niya ako't nasusunog. Alam na ng lungsod na pupunta si Anim para mamatay. Kung magbabago ako ng isip at hindi siya papayagang pumunta, hindi ba't magiging katatawanan ako ng buong mundo? Ginoong Liu, inaanyayahan kayo ng aking amo, si Binibining Miaoyin. Mangyaring pumanhik po kayo sa itaas. Ay, bigla kong naalala. May libong tael na pilak na kailangan ayusin sa tindahan. Ginoong Liu, mahalaga ang bawat sandali sa gabi ng pag-ibig. Ang pagkakataong makasama ang dilag, ay iwan ko na sa iyo, kuya. Ang bilis tumakbo ng matabang iyon. Inanyayahan ako ni Binibining Miaoyin na umanhik dito. Hindi lang naman para makinig ng musika, di ba? Malapit na akong pumunta sa mapanglaw na hilagang hangganan. Wala akong ganas mga bagay na kapalitan. Ang hari ang bantay ng pinto, handang mamatay para sa bayan, sabi ni Ginoong Liu. Nakakagulat at tahanga-hanga, labis akong humahanga. Kaya inanyayahan ko kayo para uminom ng tsaa at magtalakayan. Nandito lang tayong dalawa, boring kung tula at awit lang ang pag-uusapan. Mas mabuti pang pag-usapan natin ang mga bagay na mas masaya. Nakakatawa naman kayo, Ginoong Liu. Alam ng lahat na may prinsipyo kayo. Isang tunay na mabuting tao.
Sa mundo, wala talagang tunay na mabuting lalaki. Lahat ng mababait na tao ay mga lalaking may mahabang pasensya lamang na naghahangad ng kasiyahan. Isang walang pasensyang lalaki, nag-aalok ng kalayaan ng may kondisyon. Tutubusin kita. Huwag na po kayong makunwari, kamahalan. Ano ang tawag mo sa akin? Isang taong nangahas magmura sa mga opisyal sa halamanan ng mga dilag, at nangahas ilagay ang mahal na hari sa alanganin. Isang taong nagtiis ng 20 taon, nagpakumbaba upang umusad, at naghangad ng kapangyarihang militar sa hilagang hangganan. Paano siya magiging isang hangal na mahilig lamang sa kasyahan? Ang pagpapanggap na ito ng kamahalan, nakaloko sa laha. Ngunit hindi kayang lokohin ang mga mata ni Miaoyin. Kung alam mo kung sino ako, bakit mo binubunyag ito? Hindi ka ba natatakot na patayin kita ngayon upang mapanatili ang lihim? Kung papatayin ako ng kamahalan, haharapin ko ito ng buong tapang. Ngunit naniniwala si Miaoyin. Hindi papatayin ng kamahalan ang isang taong kapaki-pakinabang. Ito ang sagisag ng anino. Gamit ito, makokontrol mo ang 500 espiya sa 13 bahay aliwan. Ang bawat bulong, bawat balak ng mga makapangyarihan sa lungsod, ay nasa ilalim ng kontrol ng sagisag na ito. Ikaw ang pinuno ng lihim na network. Ibinibigay mo sa akin ang lahat ng lihim. Bakit? Si Miaoyin ay parang damong dagat sa magulong mundo. May impormasyon, ngunit walang pinaglilingkuran. Ang mga mata ni Miaoyin ay nais maging mata at tainga ng kamahalan sa pagkamit ng kapangyarihan. Sumasama si Miaoyin sa kamahalan para masaksihan ang hangin at niebe na hilaga, at masaksihan ang kamahalan na mamuno sa buong kaharian. Mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang anino ni Yunzheng. Kapag ako'y naging dragon, tiyak na igagalang ka habang buhay. Nakilala ko ang isang tunay na pinuno, Miaoyin. Kahit mamatay, wala akong pagsisisi. Sino ang gumawa ng tulang ito? Inay, ang ginoong liw sa balita ay si Prinsip Anim. Lahat ng mga maikling tulang ito, siya lang ang may gawa. Ano, ang balitang ang hari ang magbabantay sa hangganan. Lahat iyon ay kanyang planong lantaran. Sinadya niyang galitin ang mga eskolar, gamitin ang damdamin para pilitin ang hari. Upang siya ay mapilitang pumunta sa hilagang hangganan. 20 taong pagtitiis, pagpapanggap na loko-loko, at sa isang iglap. Kahit ang kasalukuyang hari ay kanyang naplano, ang batang ito. Nakakatakot talaga, inay. Ang pamilyang Shen ay nakasakay na sa kanyang bangka kapag siya ay naging dragon. Ang pamilyang Shen ay magiging puno ng karangalan o lubog sa impyerno. Wala na tayong pag-urungan. Sino ba talaga ang Ginoong Liu na nagwawala sa halamanan ng mga dilag? At inilagay ako sa apoy? Mahal na hari, nalaman na ng iyong lingkod. Ang gumawa ng mga tula ay ang kamahalan, Prinsip Anim. Mabuti, napakagaling mong Anim. Akala ko'y may henyong tumutulong sa kanya. Sa huli, ako pala ang kanyang ginagago. Mahal na hari, pawiin ang iyong galit. Ngayon, buong lungsod ay pinupuri ang iyong katalinuhan at kabayanihan. Katalinuhan ang ulol. Mag-utos, bukas ay pangangaso sa timog halamanan. Lahat ng mga prinsipeng nasa hustong gulang ay dapat dumalo. Kung gustong-gusto ng Anim na pumunta sa hangganan. Gusto kong makita kung ang soro na ito ay makakaiwas sa aking busong. Sa pangangaso ngayon, sino man ang makakuha ng pinakamaraming hayop, ang kayamanan sa kahon ay kanya, ay ibibigay sa kanya. Ang iyong anak ay tiyak na makakakuha ng pinakamarami, 6. Wala ka man lang dalang busog, anong pangangaso ang gagawin mo? Ama, ang iyong anak ay mahina at walang lakas, hindi makahila ng busog. Pinapayagan ko ang pangunahing Rina na mangaso para sa iyo. Tandaan mo, kung wala kang maibibigay, babalatan ko kayong dalawa. Pasok sa gubat. Hindi tayo makita ng minaw. Anong klaseng swerte ito? Wala man lang tayong mabaril na hayop. Talaga sa, suka ba ito? Huwag kang magmadali, may oras pa naman. Ayos. May patay na usa. Sige, kargahin mo iyan sa kabayo. Sandali. Tuyot na ang dugo, malamig na ang bangkay. Ano bang pakialam natin? Basta makapasa tayo. Itapon mo yung usa. Walang dapat dalhin kahit isa. Nababaliw ka? Walang nahuli, balatan tayo ng buhi. Gusto mo bang isama mo ako sa kamatayan mo? Wala kang utak. Ang halamanan ng mga dilag ay pribadong pangangaso ng mahalika. Paano pwedeng wala man lang buhi na hayop sa loob ng kalahating oras? Ito'y sinadya ng hari, pinalinis ang lugar at inihagis ang mga patay na hayop. Subok ito sa katapatan ng mga prinsipe.
Sino mang magdadala ng patay na hayop bilang sariling huli, ay tiyak na magdudusa ng malubha. Itapon mo. Prinsip Anim, bakit wala kang dala? Gusto mo ng patay na kuniho mula sa akin? Hindi ka paluin ng mahal na hari sa puwit. Ang galing ng swerte mo, Kuya Tatlo. Nakahuli ka pa ng oso. Siyempre, ang kampyonato at ang pambihirang kayamanan ay siguradong mapapasakin. Talaga? Sige, taya tayo, Kuya Tatlo. 50,000 piso ang pusta. Pipusta ako na hindi lang ikaw ang hindi magiging kampiyon, kundi magkakasakuna ka pa. Prinsipe Anim, talagang nawawala na sa sarili ang talo mo. Seg, 50,000, tatanggapin ko ang pustahan. Maghanda kang maubos ang lahat ng yaman mo. Ikaw na nga yung sinasabing mayaman pero walang utak, di ba? Totoo kaya ang sinabi niya? Baka talagang hukay itong inihanda ng mahal na hari. Walang-wala ka talaga, Prinsip Anim. Mukhang magpapalit ng apelyido ang 50,000 pilak mo. Anong 50,000? Ama, nagkasalubong po kami ni Anim sa kagubatan. Nakita kong wala siyang nahuli, kaya nag-init ang ulo niya. Tumaya siya ng 50,000 pilak sa akin. Pustahan na hindi ko makukuha ang unang gantimpala ngayong araw. Pakisilip po ninyo, Ama. Mabuti. Atlo, hindi lang ikaw ang pinakamaraming nahuli ngayon. Nakahuli ka pa ng isang itim na oso. Talagang ikaw ang unang gantimpala. Maraming salamat to, Ama. Mission, ibigay ang kayamanan kay Tatlo. Makita ng kanyang mga kapatid. Ama, baka mali ang pagkakalagay ng kayamanan? Hindi mali. Ang kayamanan sa kahon ay ito mismo. Ang galing mo talaga, Tatlo. 5 araw ng utusan ang bukid sa timog. Kaninang umaga lang naglagay ng mga patay na hayop. Ni balahibo ng oso, wala silang inihagis. Ikaw pa ang nakahuli ng oso para sa akin? Sabihin mo sa akin, saan galing ang osong ito? Mula ba sa langit? Ipagpaumanhin ninyo po, Ama, nagkakamali po ako. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Talagang hukay ito ng mahal na hari. Kung hindi niya ako pinigilan, ako sana ang nakaluhod sa sahig ngayon, naghihintay ng kamatayan. Mga mababait na Ginoo ang tingin sa inyo, pero sa isang simpleng pagsubok, lahat kayo ay naging mga peke at sinungaling. Mga guwardiya, dalhin ang mga bantay ni Kuya Tatlo at pugutan ng ulo. Ang mga bantay ng iba pang prinsip na mandaraya, hampasin ng 50 bises. Kung magpapanggap ka pa, hahanapin kita ng oso. Prinsip Anim, lumabas ka. Mahal na hari, pakiramdaman niyo ang inyong galit. Kung alam mo naman pala ang lihim, bakit hindi mo ito inihayag? Naglakas ka pa ng loob na magpasikat sa halamanan ng mga dilag. Ako po ay hangal, mahal na hari. Ang mga hayop na pinatay ng iba, ay hindi ko dapat kunin. Tungkol sa halamanan ng mga dilag, nangyari yun nang lasing ako. Nagnanais po akong maglingkod sa inyo sa hilagang hangganan, mahal na hari. Umalis ka. Lumayas ka sa harap ko ngayon din. Pumunta ka sa hukbong Shenwu sa ilang araw upang mag-aral ng estratehiya. Huwag mo akong gambalain. Susundin ko ang utos, mahal na hari. Kuya Tatlo, narinig natin ang mahal na hari kanina, di ba? Natalo ka. Yung 50,000 kail ng pilak. Ipadala mo sa bahay ko bukas. Huwag kang magtangkang umatras. Sa timog hardin kanina, ako'y nagkamali. Hindi ko dapat sinabing basura ka. Hindi ko dapat hinangad ang mga patay na hayop. Salamat, kamahalan. Iniligtas niyo ang buhay ko. Ano pa? Ano pa ang gusto mo? Gusto kong tandaan mo sa bahay ni Prinsipe Anim. Ako ang nag-uutos. Mula ngayon, ang mga utos ko sa militar
ay dapat sundin ng walang tanong. Basta't hindi kayo mag-utos ng kamatayan sa mga sundalo. Si Luoyan ay handang sumunod. Mabuti. Maghanda ka ng gamit. Sa ilang araw, sumama ka sa akin sa kampo ng hukbong Shenwu upang suriin ang mga sundalo. Manang, pumayag na ang matandang iyon sa 50,000 tae. Ikaw, umalis ka. Akala ko nag-audit ka ng libro. Narito po ako para magpainit ng kubig. Bakit bukas ang pinto? Naku, kung makita ni Xiaoru na nandito si Kamahalan, mamamatay na ako sigurado. Hinto, huwag kang papasok. Ginang, ibaba mo, ako na lang. Lumabas ka. Isara mo ang pinto. Nabusog ka na ba sa panonood? Bumaling ka. Aksidente, purong aksidente lang. May mahalagang bagay akong sasabihin. Bukas, pagdating ng 50,000 tayo mula kay Yunli. Bilhin mo agad ang mga ito, kabayong pandigma, hilaw na bakal, baluti. Gamot sa sugat. Biliin mo ng paunti-unti, huwag isang bagsakan. Ipadala lahat sa bundok ng tengan ang pusa sa labas ng lungsod. Malaki ito, Kamahalan. 500 sundalo lang sa palasyo. Ang mga kagamitang ito, sapat para sa 2,000 tao. Ang 500 ay panlilinlang lang. Ang mga panustos na ito ay ang aking panghuling baraha para sa hilagang hangganan. Pinapunta ng hari ang Kamahalan sa hukbong Shenwu para sa karanasan. Pero talaga'y para bantayan. Paano makakaalis si Kamahalan? Ang hepe ng hukbong Shenwu, si Xiao Dingwu. Isang purong sundalo. Hindi na kailangan ng lihim na plano. Dadaigin ko siya sa lakas ng hukbo. Siya ang magmamakaawa sa aking ama. Nagsawa na ako sa pagganap sa mga dula-dulaan sa palasyong ito. Sa araw na mabuo ang aking 500 mandirigmang nakabaluti. Iyon ang araw na ituturo ni Yunzeng ang kanyang espada sa hilagang hangganan. Ito ba ang mga sundalong inirekruta mo? Walang ayos sa pagtayo. Sa mga walang kwentang tao lang na ito, gusto niyong lupigin ang hunyo. Makalipas ang kalahating oras, bawiin mo ang sinabi mong iyan. Dugiwan, Narito po, Kamahalan. turuan mo sila ng aking mga alituntunin. Ang sinumang hindi sumunod sa utos ay paparusahan ayon sa batas militar. Lahat tayo ng tuwid. Sumunod sa akin papasok sa lugar ng pagsasanay. Tigil na kami sa pagsasanay. Dito kami para pumatay ng kaaway. Hindi pa maglaro ng putik at maghirap sa bundok na ito. Sa labanan, hindi makikinig sa iyo ang mga balaraw ng hunyo. Kung hindi mo pa nga kayang maglaro ng putik sa digmaan, magiging target ka lang, di ka na makakatayo. Umalis na kayo ngayon sa hukbong tigas puso. Walang lugar sa ilalim ko, Yunzeng, ang mga walang kwenta. Walang mga palabas na galaw. Pinupuwersa ang hangganan ng katawan. Ito ay hindi pagsasanay ng sundalo, kundi paggawa ng makinarya ng pagpatay. Gaano karaming estratehiya sa paglalagay ng sundalo? Sumasamba ako sa iyo, Kamahalan, Prinsip Anim. Mahalagang lugar ang kampo, pa sa pagsasanay. Walang mata ang mga espada, marunong magtula at magbilang ang Kamahalan. Ngunit ang digmaan ay hindi laro-laro. Mas mabuti pa manood na lang kayo sa tabi. Sa tingin ba ni Komandante Xiao, ang mga bagong recruit kong auxiliary na ito, ay hindi karapat-dapat sa iyong paningin? Suot ang mga sirang balat na baluti, puno ng putik. Ang isa sa aking sundalo, kayang labanan ang 10. Mabuti. Kung gayon, magtaya tayo. 3 araw, 500 sundalo dito. 500 sundalo, kahoy na espada at apog. Magsasagawa ng labanang panghukbo para agawin ang bandila. Kamahalan, gagamit kayo ng 500 bagong sundalo. Hahamon kayo sa aking 500 biteanong piling sundalo. Kung kayo ay matalo, ang mukha ng Maharlika ang mapapahiya. Kung ako ay matalo, haharapin ko ang anumang parusa ng aking ama. At hindi na ako pupunta sa hilagang hangganan para magpahiya. Ngunit kung ikaw ang matalo, Kung matalo ako ng isang grupo ng mga bagong recruit, ako ang magpapalo ng tambol para sa pag-alis. Nairekomenda ang Kamahalan bilang punong commander. usapan. 3 araw mula ngayon. Ituturo sa iyo ng iyong kamahalan kung ano ang tunay na digmaan. Ama, si Anim ay nangahas na gumamit ng 500 hamak na sundalo. Hamunin ang hukbong Shenwu. Apag natalo siya, ang mukha ng Maharlika ang mapapahiya. Manood na lang tayo. Bong hukbo, sumugod. Durugin sila. Kumalat. Nabuwag ang pormasyon,
Malaking pagkakamali sa digmaan. Sugod. Ang matamaan ng abo, mamamatay. Urong. Ano itong salamang ka? Hati-hatiin, magtulungan sa harap at likod. Mukhang magulo. Pero may nakakubling na kamamatay na lihim. Si Prinsep Anim. Nakalikha pa ng ganitong di maarok na taktika ng hukbo. Hindi pa ako talo. Magpormasyon. Magpormasyon kayong lahat. Wala akong kakayahan, mahal na hari. Ang taktika ng General Tigas Puso ay parang Diyos. Ako, lubos na humahanga. Mahal na ama, ang 500 kong mandirigma ay handa na. Mangyaring mag-utos na ang General Tigas Puso ay maglunsad na tutungo sa hilagang hangganan. Nakatagong dragon, may kaliskis na. Hindi mapipigilan ang palasyong ito. Ang aking salita ay batas. Dahil tinalo mo ang hukbong banal. Ang sagisag ng General Tigas Puso, ito na sa iyo. Salamat po, mahal na ama. Makalipas ang 3 araw, ikakasal ka kay Shen Luoyan. Pagkatapos ng kasal, umalis ka agad papuntang hilagang hangganan. Kung wala ang aking utos, huwag kang babalik sa palasyo habang buhay. Pangangalagaan ko ang hangganan para sa dakilang tiyan. Iyo, si Prinsip Anim, alam pa pala niya ang ganong taktika ng hukbo. Kung papuntahin sa hilagang hangganan, may hawak siyang malakas na hukbo. Makakamit ko pa ba ang trono sa hinahara? Huminahon ka, kamahalan. Ang punong mataas, iyon ang unang tatamaan ng hangin. Natatakot na rin sa kanya ang mahal na hari. Kung hindi, bakit siya minamadaling paalisin sa hangganan? Gumastos ako ng malaki para sa pinakamahuhusay na mga bayarang mandirigma. Sa 3 araw, sa kanyang kasal. Iyon na ang libing ni Yunsheng. Mabuti, gawin nating libing ang kanyang kasal. Yunzeng, bakit kakaunti na lang ang mga tao sa kalsada? May kakaiba sa paligid. Mga payaso lang na nagpapaalam. Manatili kang nakaupo. Huwag mong gusutin ang iyong belo. Patayin si Prinsip Anim. Gantimpalaan ng 10,000 tael. Patayin. Walang dapat makatakas. Maghanda. Ihanda ang mga espada. Mamatay kayo. Pumuputol ng bakal na parang puti. 500 bihirang sandata. Saan ba siya kumukuha ng ganitong kapangyarihan? Rina ni Prinsip Anim, mamatay ka. Humarap ka sa aking babae. Naghahanap ka ng kamatayan. Kamahalan. 120 mga mamamatay tao. Lahat ay napatay na. Putulin ang lahat ng kanilang mga ulo. Kalahati ay dalhin sa pintuan ng bahay ni Prinsipe Tatlo. Kalahati ay dalhin sa pintuan ng bahay ng Duke ng Kapayapaan. Ito ang ating tugon sa kanila. Sondin. Linisin ang daan. Ipagpatuloy ang musika. Huwag niyong abalahin ang aking mabuting oras. Luoyan. Tawagin mo si ate. Ito ang ating gabi ng pag-iisa. Bakit mo tatawagin si ate? Wala na tayong oras para sa pag-ibig. Samantalahin natin ang gabing walang nagmamatyan. Dapat nating pagpasyahan ang kinabukasan ng dakilang kiyan. Utang muna ngayong gabi. Marami pang panahon sa hinaharap. Ito ay lihim na dokumento ng kagawaran ng digmaan. Saan mo ito nakuha? Akala ng ama, sa hilagang hangganan ako itatapon para bantayan.
Akala ng mga kapatid kong lalaki, doon ako mamamatay. Ngunit mali silang lahat. Ang gusto ko, hindi lang ang mabuhay. Gugutumin ko ang 10 hukbong hilaga. Ako ang mamumuno sa kabalyero. At lulupigin ang trono ng hunyo. Ang 3 lalawigan sa hilagang hangganan. Magiging aking sariling teritoryo, ang teritoryo ni Yunzeng. Ikaw ay magtatayo ng sariling hukbo. Ito ay pagtataksil. Paparusahang patayin ang buong angkan. Walang pagmamahal sa pamilyang Maharlika. Kung hindi ko sila patayin sa huli, kayong pamilya Shen ang lilipulin nila. Ang dugo ng mga Shen dapat ay ibuhos sa larangan ng digmaan sa pagpapalawak ng imperyo. Hindi sa maruming korte na ito. Loyan, Manang, tutulong ba kayo sa akin? Ang pamilya Shen ay puno ng katapangan. Sumusunod kami sa tunay na mandirigma. Ang sibat ni Luoyan ay para lamang sa inyo, kamahalan. Sa loob o labas ng pamilya Shen, si Yezi ay maninindigan kahit mamatay. Handa kaming mamatay, alang pag-aatubili. Kamahalan, handa na ang mga kagamitan. Maaari na tayong umalis anumang oras. Umalis na tayo. Malayo ang biyahe papuntang hilagang hangganan. Ang 500 kapatid, lahat ng pangangailangan nila ay kailangan ng pera. Ang mahal na hari ay hindi man lang nagbigay ng kahit isang pirasong pila. Ano ang gagawin natin? Kung walang pera, magpapalimos tayo. Tara na, isama ang mga kapatid. Pumunta tayo sa bahay ni Kuya Tatlo. Magpaalam tayo ng maayos. Opo. Anak na 6. Ikaw, dinadambong mo ang aking tahanan ng iyong mga sundalo. Ano ang balak mo? Kuya Tatlo. Ngayon, lalabas ang nakababatang kapatid mo patungong hilagang hangganan para mamatay. Wala man lang akong pambili ng kabaong. Nabalitaan kong mapagbigay ka palagi. Kaya nagpapalimos ako. Nagpapalimos? Ito ay tahasang pagnanakaw. Wala akong pera. Alam nating lahat kung sino ang nag-utos sa mga mamamatay taong iyon kagabi. Kung hindi mo ibibigay, kailangan kong gamitin ang tabak na ito mula kay tatay. At magsumbong sa kanya ng harapan. Sige, ibibigay ko. Tawagin ang tagapag-ingat ng yaman. Kunin ang 100,000 tael na pila. Salamat sa suporta, kuya. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag bago pa ako mamatay. Ikaw na ang mauna sa impyerno. Ito ay 150,000 tael. Kunin ang pera, dalhin ang sundalo, umalis sa harap ng bahay. Sobrang bait mo talaga, Tio. Sana'y mabuhay ka ng matagal. Lahat ng hukbo umatras. Malapit ka nang mamatay at hindi mo pa alam. Kapag lumabas ka na sa palasyo, iyak na wala kang lugar na paglilibingan, matanda. Ito ang ginintuang sagisag ng mahal na hari. Sa tulong nito, walang makakapigil sa iyo sa anumang checkpoint. Salamat po sa biyaya ng mahal na hari. Anak, ang hilagang hangganan ay hindi tulad ng palasyo. Ang general ng hukong hilaga na si Li Wenchong ay isang matandang tuso na hindi kikilos ng walang kapalit. Ang 500 sundalo mo ay walang magiging epekto doon. Naiintindihan ko, tatay. Mag-iingat ako sa aking mga salita at gawa. Wala akong pakialam kung totoong tanga ka noon o nagkukunwari lang. Ngayong lumabas ka na sa palasyo, ipakita mo. Bumalik ka pa makita ang kapangyarihan ng prinsip. Hindi ko sisirain ang dangal ng Maharlika. Ang dragon na nakakulong ay aakyat na sa langit. Ang mga batas ng dakilang kiyan. Mula ngayon, ako na si Yunzeng ang magdidikta. Mga sundalo ng General Tigaspuso, patungo sa hilagang hangganan, magmartsa. Yunzeng, kaaway. Handa ang buong hukbo. Ako ang nagtanim ng punong ito. Ako ang nagbukas ng daan. At ang inyong buhay. Paglabas pa lang, may nag-aalok ng gantimpala. Ang ganda. Mga kapatid, oras na para magbuhos ng dugo. Itaas ang kalasag. Magkubli. Patuloy sa pagpapahilagpos. Huwag ninyong hayaang makahinga. Kahit ang tayo ay ayon sa kautusan ng dakilang kiyan para sa mga sundalong lakad. Ang aso ni Natsushifu at Lausan, nagpapanggap ng mga tulisan. Dahil nalaman na, patayin lahat. Hugutin ang espada, at tatayin sila. Pormasyong 3-3, patayin lahat. Sa gubat, ang pormasyong 3-3 ay parang isda sa tubig. 500 bagong sundalo.
ay nagpakita ng tapang ng mga veteranong mandirigma. Ang panalo ang hari, ang talo ang patay. Patayin mo na ako. Wala kang makukuhang salita sa akin. Nag-isip ka ng sobra. Ang aking hari, ang mga kalokohan ng inyong amo, ay walang interes sa akin. Linisin ang labanan. Kunin ang kanilang malalaking pana. Mga kumpletong baluti at pilak, lahat ay kunin. Ito ang ating unang mga nasamsam. Sundin. Ang ika-anim na prinsip ay papunta sa Shu, ayon sa utos ng emperador. Mabilis, buksan ang tarangkahan. Paumanhin, prinsip. Kamakailan, ang mga tulisan sa Wilberforce ay naging agresibo. Ako ay sumusunod sa utos ng Ministry ng Digmaan, na mahigpit na suriin ang mga dumaraang hukbo. Ang 500 tao ninyo ay hindi kilala. Maghubad ng sandata at tumasok sa lungsod para sa inspeksyon. Kawalang galang. Narito ang gintong plaka mula sa emperador. Lasok ba? Ang heneal sa labanang ayon sa kanyang desisyon. Ako ay sumusunod lamang sa mga dokumento ng Ministry ng Digmaan. Walang papayagan na dumaan ng walang pahintulot mula sa Ministry ng Digmaan. General, kahabagan ninyo kami. Mga veterano kaming sugatan at napilitang umuwi. Wag na, mga walang kwenta. Wala ng bigas. Trabaho o gutom. Pagbugin. Matandang aso siksu, mahaba kamay ng digmaan. Gusto nila akong ikulong dito sa labas ng hangganan hanggang sa mamatay. Huling tanong ko, bubuksan mo ba ang pintuang ito o hindi? Mga mamamana, humanda. Ang sinumang maglakad ng isang hakbang pasulong ay papatayin ng walang awa. Mabuti. Napakabuti. Kung ayaw mong magbukas, gagamitin ko ang ulo mong aso bilang alay sa aking bandila ng digmaan. Hukbong tigas puso, makinig. Humanda para sa pagsalakay sa lungsod. Kamahalan, Prinsip Anim. Nababaliw ka na ba? Sa 500 sundalo mong paalamang? Walang hagdan, wasakin ang kuta ng linshang? Gauhe, dalhin dito ang mga nakuhang armas kahapon. Mga ipinagbabawal na malalaking pana. Saan mo nakuha ang mga yan? 150 hakbang ang layo. Lampas sa abot ng ordinaryong mga pana. Hukbo, target, tagapagpatupad. 3 salvo. Pumutok. Gantihan. Gantihan ninyo sila. Mga veteranong sundalo sa pader ng uta, makinig kayo. Ako si Prinsipe Anim na si Yunzeng ng Dakilang Kian. Nagbuhos kayo ng dugo, nagtiis ng mga sugat para sa Dakilang Kian. Hindi para dito, upang maging aso at apihin ng mga buhaya at tiwaling opisyal. Buksan ang mga pintuan ng lungsod. Bibigyan ko kayo ng bigas. Ibabalik ko ang inyong dangal. Humadlang, patayin ang kan hanggang ika-siyam. Veterano kami, hindi aso. Maghimagsik. Buksan para sa Prinsip Anim. Patayin. Pigilin. Patayin ang lahat ng mga mapanghimagsik na sundalong ito. Pumasok sa kuta, papatayin ang tiwali. Sumuko at mabubuhay. Yunzheng, nangangahas kang salakayin ang matibay na kuta ng Dakilang Kian. Hindi ka palalampasin ni Chancellor Chu. Ako ay taga-kagawa ng digmaan. Ang daming salita. Kamahalan, sa Kamalik ay may 20,000 kaban ng bigas. Ang taksil na wangkiyaw na ito ay nagkait ng pagkain sa mga sugatang kawal. Lahat ng rasyon para sa hukbong hilaga, itinago niya rito. Inihanda niya ito para ibenta ng mahal. Napakabuting aso ni Chancellor Tsu. Mabuti nga. Lahat ito ay mapupunta sa atin ng libre. Dakilang habag ng kamahalan. Susunod kami sa inyo. Maging tagapagluto na lang, mas mabuti kaysa maghintay ng kamatayan. Mula ngayon, kayo ang magiging hukbo ng supply ng aking General Tigas Puso. Habang may pagkain ng inyong prinsipe, hindi kayo magugutom. Maraming salamat, kamahalan. Kamahalan, ang bangkay ni Wang Qiao, paano ito itatapon? Humanap ng kabaong. Dalhin ng mabilis sa kabisera. Ito ang aking regalo pabalik kay Chancellor Tsu. Gagawin po. Iutos sa buong hukbo, dalhin ng sapat na supply ang target. Kampo ng hilagang hangganan. Kayabangan, nangangahas siyang patayin ang isang opisyal ng korte. At ipinadala pa ang kabaong sa aking tahanan. Ito ay isang malaking kahihiyan sa akin, sa buong kagawaran ng digmaan. Panginoon, pakiramdaman ninyo ang inyong galit. Si Prinsip Anim ay may hawak na gintong selyo ng hari. Ang titulong Henel Tigas Puso.
ang ating mga tao. Sa loob ng kuta, ay hindi siya kayang pigilan. Napakatuso ng prinsipeng ito. Masyado ko siyang minamaliit. Kung hindi siya mapipigilan sa loob, patayin siya sa labas. Ihanda ang tinta. Lihim na sulat kay General Wei Wenchong, punong komandante ng hukbong Hilaga. Ang Hilagang Hangganan ay aking teritoryo at ni Wei Wenchong. Pagdating niya roon, wala siyang matitirang buto. Prinsip 6 ay dumating. Mabilis, buksan ang kampo. Malupit ang hangin. May utos ang general. Kampo ay mahigpit. Walang pwedeng pumasok kasama ng kabayo at sundalo. Kung pumasok ang kamahalan, maghubad ng baluti at bumaba sa kabayo. At dumaan sa gilid na pintuan. Gilid na pintuan? Yan ang patakaran para sa mga aso. Kung hindi mabuksan ang pintuan, puputulin ko ito. Hukbong tigas puso, handa na ba kayong sumugod sa kampo? Baliw. Gusto mong salubungin ang kampo ng 100,000 hukbo? Tumigil ka. Bulag ka ba? Prinsip 6 ay napakahalaga. Naglakas loob kang hadlangan siya? Bumaba ka at tanggapin mo ang 50 palo. Nagkamali ako sa pagdisiplina. Nagdulot ng pangamba sa kamahalan. Mabilis, kamahalan, pasok po kayo. Tuso, parehong sila naglalaro ng mabait at masama. Gusto mo akong takutin? Wala ka pa sa kalibre ko. Salamat, General. May sariling batas ang hukbo. Naiintindihan ko. Kamahalan, ayon sa utos ng kagawaan ng digmaan, ang 500 sundalo ninyo ay hindi bahagi ng aming hukbong Hilaga. Tungkol sa pagkain at kagamitan, wala akong kapangyarihang maglaan. At sa hukbo ninyo, marami pang mga veterano at sugatan. Kaya, ito ang mungkahi ko. Iwanan ang malalakas at bata, at isama sa aking pangunahing hukbo. Ang mga matatanda at sugatan, bibigyan ko ng pambayad pauwi. Ako, ang magiging garantiya ng kaligtasan ninyo. Gusto niyang sakupin ang hukbong tigas puso. At alisan ng kapangyarihan si Yunzeng. Salamat sa pag-aalala, General. Ngunit ang mga tauhan ko, habang buhay ay hukbong tigas puso. Kahit mamatay, multo ng hukbong tigas puso. Hindi ko kailangan ng bigas. Ni isang sundalo man. Kung ganoon ang desisyon ng kamahalan, ako ay may isang lugar na maaring puntahan. Ito ang kuta ng 3 hangganan, bantay sa daanan ng mga mangangabayo. Ngunit matagal nang napabayaan at sira-sira. Kung gusto mong mag-isa sa paghahari sa hukbo, kamahalan, doon ka na magtanggol. Huwag! Ang kuta ng 3 hangganan ay walang kalasag. Ang pinakamalapit na suporta ay 100 milya ang layo. Iyon ang pangunahing target ng mga mangangabayo ng Hunyo sa kanilang pagsalakay. Ang pagpunta roon ay kamatayan. Ano ba? Kanina lang ay puno ka pa ng tapang, kamahalan. Ngayon, takot ka na sa isang sirang kuta? Mabuti. Ako, ang prinsipe, ay magkukuta sa kuta ng 3 hangganan. Ngunit, kailangang maglagda ka ng kasulatan, General. Ang kuta ng 3 hangganan at paligid nito ay nasa akin. Ang hukbong Hilaga ay hindi dapat makialam. Kasunduan. Ang mga pader ay puno ng butas. Hindi man lang makakapigil sa mga mabibigat na kabalyero ng Hunyo. Ahit hangin, hindi mapipigilan. Ito ay malinang na paggamit ng iba para pumatay. Si Wei Wensong. Inilagay niya tayo sa mismong bibig ng mga mangangabayo ng Hunyo. Kapag sumalakay ang Hunyo, hindi tayo makakapagtanggol kahit kalahating oras. Nadala ko ang inyong kamahalan sa lupain ng kamatayan. Lupain ng kamatayan. Mali. Dito. Ang pundasyon ng aking paghahari sa daigdig, ako si Yunzeng. Sabihin niyo sa inyong prinsip. Gusto ba ninyong lumuhod sa niebe at magyelo hanggang mamatay? O sumama sa akin, patayin ang daan patungo sa pagiging prinsipe. Sumusunod kami hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Mga mangangabayo ng Hunyo, hindi bababa sa 3,000. Diretso sila sa kuta ng 3 hangganan. Dugyuan. Ipag-utos sa buong hukbo na ibaba ang mga sandata. Dalhin lahat ng timba mula sa kampo. Lahat. Dalhin sa akin. Mga timba,
Kamahalan, sumasalakay na ang kaaway. Ano ang gagawin sa mga timba? Magbuhos ng tubig. Magpalamig. Sa loob ng kalahating sandali ng insenso. Bibigyan ko sila sa kapatagan ng niebe na ito. Ng isang hindi masisirang kuta ng yelo